Papanoodin mo tong video na to kung ayaw na magbukas ng unit mo, number 1. Number 2, pangit reading ng battery mo. Nagsisend kami nun every PMS yung battery voltage report. Number 3, ayaw mag-charge ng unit mo. Number 4, nag-early shutdown yung unit mo. So, di ka pa lowbat pero namatayan ka na ng unit. Or lastly, gusto mo lang matuto regarding sa battery. Okay? So, nasa tamang video ka. Okay. Pangalawa, ang rebalancing, if nag-early shutdown yung unit mo, ay temporary solution lang. Band-aid solution lang yan. Okay, so most likely, pag nag-early shutdown ka, meron ng problema talaga yung battery cells. Kailangan na palitan. Okay, so ang gamit nating batteries pala, ito palang video na to is para sa lithium-ion batteries. Ito yan, 21700 or 18650. Yan yung most commonly used sa electric vehicles. So yun, ang bottom line, if 48 volts, 36 volts, 24 volts, pababa yung battery mo, advisable palitan na yan. So 48 volts, 10 Ah yung maximum. Pag bumaba pa yan, magpalit ka na ng battery, yan na yung best option para sa inyo. Okay, ito lang naman basic principle niyan. Meron tayong battery pack. Compose yan ng madaming cells. Pag isang cell dyan, namatay or weak na, nadadamay lahat. Okay? Imagine nyo parang farm. Okay? Meron isang nabulok na kamatis. Damay yan. Buong farm natin, dadamay yan. Okay? So, kailangan natin tanggalin yung bulok na kamatis. So, yun yung ginagawa natin pag malaki yung battery capacity. 52 volts pataas. Pag 30 Ah, 40 Ah, 20 Ah, ganun gagawin natin. Tinatawag na repack. Okay? So, basically, tatanggalin natin yung bulok na kamatis. Aayusin natin yung buong farm, which is yung battery pack nyo, tawag dun repack. Okay, yun yung second option. First option talaga, the best is palitan na yung battery pag may problema na yung battery. Second option yung repack. Tatanggalin natin mga bulok na kamatis, bulok na cells, aayusin natin, may iwan lang yung mga okay na battery cells or yung mga okay na kamatis. Number 3, advisable ilagay or lagyan ng smart BMS. So ano ang BMS? Battery Management System. Isipin nyo para itong CPU. Okay? Ang composition lang naman yung battery natin, battery pack, is yung mga battery cells, tsaka BMS, or yung parang CPU. Siya lang yung nagko-control ng discharge, yung pupunta sa controller mo para magpatakbo ng motor, tsaka yung charging, yung papasok na kuryente pag nag-charge ka. Siya yung nagko-control, okay? Meron tayong plain BMS, meron din tayong smart BMS, which is yung bago ngayon, at ginagamit namin sa mga builds namin kasi mas maganda talaga to para ma-prolong yung battery mo. Okay. So, yun nga. Kunwari, na-decide nyo magpa-repack, yung second option, kasi malaki yung battery nyo, magastos magpagawa ng bagong battery, is pag nag-repack kayo, tinanggal natin yung mga bulok na cells, naiwan yung malalakas, advisable lagyan ng smart BMS. Since compromise yung mga cells na yun, luma na at kamit na, maganda lagyan ng smart BMS para mas matibay at tumagal yung battery nyo. Okay? Yun yung pinaka-bottom line nun, mga darling. Ngayon, magda-dive in tayo konti lang. So, kung andito pa rin kayo, lalaliman ko na yung explanation kasi andito na tayo. Okay, so, ganito pala yung tsura ng smart BMS. May Bluetooth function na to. Ito yung plain BMS. So, mas costly to, mas mahal, pero mas magandang investment to para sa scooter nyo. Pero yun, hindi kasi lahat din ng scooters pwede lagyan nito kasi medyo malaki. Hindi na kasya sa deck. Pero yan yung differences nila. Okay, so sisisid na tayo mga Lodi. Magsimula tayo sa basics. Ito, kukunin ko na yung camera. Okay, ito yung tatlong values na kailangan natin tandaan pag nagpakita kami ng ganitong report. Okay, pag nagpa-PMS kayo dito, magsisend kami ng ganitong report. Ito yung basics. Meron tayong full charge voltage, charging voltage tawag dyan, or full charge voltage, 4.2, okay? Meron tayong nominal voltage, which is 3.7, yan yung standard. Meron tayong drained or cut-off voltage, yan yung 3 volts. Okay, tandaan nyo yan. Screenshot nyo kung kailangan nyo. Okay. So, dito yan pumapasok. Itong screen naman na to, meron tayong 36 to 72 volts. Makikita may 100% to 0%.
Yung 100%, ganito lang yan basically. 4.2 volts times 16S equals ganyan yun. 67.2. Tingnan natin ha. Okay, 16 times 4.2. 67 volts. Yan yung full charge. Okay, basically yung 60 volts composed ng 16 groups. Okay, per group, yan yung full charge. Sana na-gets nyo yun. Kung hindi nyo na-gets, bagalan nyo, ulitin nyo na lang. So, per category, voltage category, may iba't ibang number of groups. Dito sa 36 volts, meron tayong 10 groups. Sa 48 volts, meron tayong 13 groups. 52 volts, meron tayong 14 groups. 60 volts naman meron tayong 16 groups. Sa 72 volts, meron tayong 20 groups. Okay. So, basically, itong reading na to, ano lang to, enlarged version tong voltages na to ng reading na to. Okay? Okay. Sana na-gets nyo yun. Okay. Ngayon, forward tayo. Okay, mga darling, ganito lang yan. Okay. Sabihin natin, dito tayo, sa 48 volts naman magsimula. Full charge mo, 54. Nag-cut off ka, 48. May problema battery mo. Chinek natin. Okay? Ganito yung magandang reading. Nasa 4.1 sila lahat ng groups. Makita nyo. Ito yung pangit na reading. Nasa 3.9 yung ibang groups, yung iba nasa 3.6, 3.5. Ibig sabihin, may problema na yung battery. Okay? Dapat kasi lahat yan ng 4.1 mag-reach sabay-sabay ng 3 volts para ma-reach yung bottom voltage. Ngayon, nangyari kasi dito, may mga mauunang mag-reach ng 3 volts, kaya mag-shutdown siya kahit di pa siya lubat. Dahil sa trabaho ng BMS. Okay? Yan yung trabaho niya. Pag na-read niya na may nag-reach ng 3 volts, kahit yung ibang battery natin, may voltahe pa, mag-shutdown na siya. Yan yung nag-cause ng early shutdown, early cut-off. Okay? So ngayon, ang gusto natin is balance yung reading. Ito perfect picture. Dapat ganyan sila, pare-pareho ng voltage, pantay-pantay. Kasi pag ganyan, yun nga, pag may nag-reach ng 3 volts, kahit may kuryente pang iba, mag-shutdown na yung battery mo dahil dito. Okay? Yan yung trabaho niya. So gusto nga natin is balabalansa yung voltahe. And ang rebalancing na tinatawag, hindi yun applicable pag malalayo yung voltages. Katulad nito, ang lalayo ng voltages. 3.9, meron 3.6. Usually dito, may problema na yan. Diyan na papasok yung repack, kung malaki yung capacity mo, or palitan na ng battery, kung afford mo. Yan yung battery pack. For example lang, yan o. Wala rin, may problema na tong cell na to. Damay-damay yan. Okay, damay-damay yan. Yan yung BMS. Okay, that sums up our extra care video. Okay? Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Pangalawang record ko to kasi yung una kong record medyo sabog. Let's go! Okay, so yan, makikita yung maasahan nyo kami sa after sales. Kahit hindi kayo dito bumili, may natutunan kayo. So what more, pag dito kayo bumili, madami kayong maaasahan sa amin. Kahit nasa probinsya kayo bumili, kahit second-hand unit na bilhin nyo sa amin, basta dito nyo nabili, kargado namin kayo sa after sales. Let's go, darling. I'll be away.